Sarap sana kung medyo napaaga tayo. Sa totoong buhay ay 4 o'clock ako nag-alarm at nagising na ako. Pero nakakatamad pa kasing bumangon. Alam niyo yun, yung malamig. Masarap pang hipig-hipig sa higaan. Madadaan natin dito ang bagong tulay dito, Biga Bridge 1. Kasi yung Biga Bridge 2, yung luma, ito matadaanan din natin. Ayun, so itong tulay na to mga part ay dalawa. Itong nasa sakanan, yung maliit, ayun yung luma yan, Biga Bridge 2. Tapos itong maliit na yan, ayan na yung luma. So bago na to mga part, itong malaking to. Oh, big bike oh. Grabe naman yun sir. Walang helmet. Good morning. Ang ganda ng sikat ng araw dito. Woo! Kung napanood nyo mga part yung last vlog natin, yung huling upload, ay nakarating tayo dito sa pinakaduluhan ng barangay dito sa Bayan Taysan, going to Lobo, Batangas. So ngayon bumalik tayo mga part. Ano ang petsa ngayon? November 3, araw ng linggo. At idediretso natin yung biyahe natin. So medyo nabitin ako, kaya idediretso natin papuntang Lobo, Batangas mga part. So dahil maganda ang araw, tamang-tama mag-rides. May mga nagdaan na mga riders. May mga nauna na sa akin dito. Madami silang magkakasama. So itong nasa unahan natin mga part, ito madadaanan natin na maliit na tulay. Ito na yung naghahati sa bayan ng Taysan at sa bayan ng Lobo. So kapag tumawid na tayo dito ay ayun. Dito tayo sa Lobo. So ang pangalan nga pala ng bridge nito ay Yama Bridge. Ayun. So sa mga taga Lobo dito mga part na makakapanood dito, makiki-comment naman kung bakit Yama Bridge ang tawag doon sa tulay na yon. So yun, welcome to Lobo. Napakaganda talagang simula ng rides kapag ganito. Buti na lang mga part at nawala na yung maulan na panahon. Medyo naka-recover na. Buti na lang pati yung November 1, araw ng mga patay, ay hindi nag-ulan sa amin sa Batangas City. So nakadalaw tayo. Ito yun, hindi nga tayo nakapagawa ng vlogs. Kaya yung huli nating vlog ay noong isang linggo pa yon. So maraming salamat sa inyo, sa mga lahat ng mga nanonood sa akin, especially sa mga nabuklat ko nga pala, yung ating mga kababayang OFW. Maraming salamat sa inyo. Saan ba yung nakita kong mga bansa na kung saan nanonood sa akin? Meron ako nakitang United States, United Arab Emirates, may mga Spain pa. Siguro mga Pinoy yun, hindi ako nagkakamali. Basta madami sila, madami yung yun lang ang natandaan ko. So, maraming salamat sa mga nanonood sa akin, ng mga kababayan nating OFW. Ang sarap kapag yung mga nasa ibang bansa nakakapanood sa'yo. So kaya ako naman na isipang tingnan yung aking, kumbaga yung analytics, yung mga, basta yung mga ng aking ng YouTube ko. Kasi tuwing mag-upload ako ng gabi, karaniwan ako nag-upload 7 to 9 PM. Pero hindi yun palaging ganun ang oras mga part. Depende sa kung gaano katagal matapos yung aking pag-upload. Kasi minsan natatapos mga 9, minsan naman ay 8, ganun. Basta at around 6 to 9 yun. Doon na yung aking na-upload yung aking mga vlogs. So yun, napansin ko lang na tuwing madaling araw, saka lang dumadami yung yung aking views. Kaya medyo ako, sabi ko, paano nangyayari yun? Mga tulog na yung mga tao dito sa Pilipinas, kung mga taga dito lang sa atin ang nanonood. So yun, kaya na check ko.
Ngayon pala, may mga taga ibang bansa na nanonood sa akin. So, maraming salamat ulit sa inyo. Kung mapapansin ninyo ay nawala yung LC ni Daki. Nung isang linggo, nung pauwi na ako sa bahay ay tumalsik. So hindi ko na nakita yung tornilyo at saka yung LC. So bibilang ko na lang ng ng bagong LC itong helmet ni Daki. So sa mga nagtatanong kung saan ko nabili si Daki, ay sa Shopee. Hindi ko na lang hindi ko pa na-check yung link. Titingnan ko kung may ilagay ko yung link kung saan nakakabili niyan. Kasi madami nagtatanong sa akin kung saan ko nabili si Daki. So halos lahat ng mga nilalagay ko dito sa motorsiklo, mga part, ay sa Shopee lang natin nabibili sa online. Kumbaga tsambahan na lang. Minsan may pangit yung nadating sa atin, minsan naman may maganda. Kaya tsambahan lang pagdating sa online buying. Okay tayo, halos 2 linggo na nakakalipas. Ganito pa din ang ganyan na nangyari sa mga puno ng kawayan. Kagaya nabanggit ko sa last vlog, halos siguro mahuna ang yung dahon ng kawayan. Kaya siya mismo yung unang nauubusan ng dahon. Pero puno ng kawayan na may pinakamatibay na puno, kasi meron siyang kakayanan na kahit malakas ang hangin ay sumunod sa sa lakas ng hangin, na i-bend niya yung kanyang katawan. Kaya mas malakas siya sa ganung mga bagyo. So natatanggal lang sa kanya yung mga dahon. Oops, paunahin muna natin tong jeep at saka kotse para smooth ang ating takbo. Okay. Ayun. Ang daming mga cell site dito. At saka ang daming uwak na lumilipad. Sarap sana kung medyo napaaga tayo. Sa totoong buhay ay 4 o'clock ako nag-alarm at nagising na ako, pero nakakatamad pa kasing bumangon. Alam niyo yun, yung malamig. Masarap pang hipig-hipig sa higaan. Ano bang oras na? 8:01 ng umaga. Ayun, kagaya ng nasabi ko kanina, 4 o'clock pa lang gising na ako, pero mga 6:45 ako nagsimulang bumiyahe. Dahil nga ayun. Nagamusal pa nga pala ako. Yun. At hindi pumayag si mami na hindi ako kakain ng almusal bago umalis. Yun. Thank you kay mami. Okay, dadaan tayo dito sa Bitukang Manok na palagi nating nadadaanan. Ito yung pinakamagandang daan dito, pero malimit na may sabihin na nating na aksidenteng sasakyan, pero halos kalimitan naman yung mga malalaking truck lang. Kasi sobrang itong nasa unahan natin, sobrang ito, view. Ayan may mga bakas pa yan ng basta't mahaba, mga 10-wheeler trucks. Hirap dyang lumiko. Tapos may kasalubong, yun, doon sila nagkakaanuhan. Tigil nga tayo, lagi ko ito nadadaanan. Sabi ko titigilan ko. Ano bang itsura nitong to? Tigil lang tayo. Ayun. Ay, ilog ba to? May tubig doon, papunta doon ng siguro ilog to, itong baba. Ayun, sabi ko dati kapag napapadaan ako, ano kayang nasa ilalim noon? Kasi kapag dumadaan ako dito from Lubo pauwi ng Batangas City, ay dire-diretso lang ako. Okay. Buhat dun sa Bitukang Manok, mga parts, sa nadaanan natin ay
Ayan, puro ganito na mga daan, ano. Ang gaganda ng mga pine trees. Hindi ko alam kung pine trees nga talaga mga part. Maya maya may matadaanan tayo mga sinasabi kong pine trees. Sabi na lang kung tama yung aking ano ang aking pagkakaalam. Ang ganda ng daan dito, oh. Hindi nakakasawang dumaan dito. Alam ko madaming bago dito sa aking channel, kasi nakikita ko naman na palaging araw-araw may dumadagdag. So maraming salamat sa mga mga bagong pasok dito sa ating channel. Ayun, ginagawa nating video mga part ay pag rides, pamamasyal, pag-ikot-ikot dito sa amin sa Batangas or sa Batangas City. Ayan, gusto ko pakita sa inyo yung ganda dito sa amin sa Batangas. Kaya halos kalimitan ng mga vlogs ko ay dito lang around Batangas mga part. Matadaan natin dito ang bagong tulay dito, Biga Bridge 1. Ayun, so itong tulay na to mga part ay dalawa. Itong nasa sa kanan, yung maliit, ayun yung luma yan, Biga Bridge 2. Tapos itong maliit na yan, ayan na yung luma. So bago na to mga part, itong malaking to. Okay, pagliba natin dito ay Barangay Calo na. So welcome Barangay Calo mga part. At welcome nga pala dun sa mga bagong subscribers natin. Oh, big bike oh. Grabe naman yun sir. Walang helmet. Lakas naman nun. Dahil sa araw ng linggo ngayon, napakadami nagra-rides. Nakakatuwa kapag madami magkakasama. Pero parang yung nakakatakot na yung bakbakan masyado. Lalo pat mga naka big bike. Yan, ito mga part to. Yan yung sinasabi ko. Pine tree ba yan mga part yan? Oo. Madami yan dito. Halos nasa tabihan ng kalsada. Oh, lamig. Pakaganda ng mga kalsada dito. Hindi pa lang masyadong asfaltado lahat ng parte, pero samentado na yan. Saka yung mga mga tinabtab na bundok, may mga harang naman yan. O yan ang mga part. Oh, sana hindi sa sinag sa araw. Yan o. Dami ditong ganyan. Kasi sa pagkakaalam ko, ang pine trees ay nabubuhay sa mga malalamig na parte. Kalimitan sa mga Ifugao, yung mga ganyan, yung mga upper north dito sa Luzon, mga malalamig. Oh ha. Ang pangit talaga ng itong aking POV. Ang pangit kapag walang LCC Daki. So pagdating natin sa bahay, orderan natin yan. So nandito pa din tayo sa awan ko kung Calo pa din nakakasakop nito. Tingnan natin, hindi ko masyadong solo. Yan mga pine trees. Ang ganda talaga ng kalsada dito. Unang-unang pansin natin sa mga nakakapunta na dito sa Lubok,
unang-unang yun, San Miguel Bridge, o siguro San Miguel na to. So yun, welcome to Barangay San Miguel. Ayun, nabalik tayo. Pansin nyo naman na dito sa Lubo ay maganda mga kalsada, mga part. At sigurado ako na yun yung unang-una na pinaganda dito sa bayan ng Lubo. Para sa ganun, ayun, welcome San Miguel. Para sa ganun ay madaling makapunta dito yung mga nagra-rides or yung gustong mag-beach. Yun ang ibig ko sabihin. Madami kasi dumadayo mag-beach dito sa Lubo, mga part. Napakadami. Kasi napakadaming magagandang beach dito, lalo na kapag andun na kayo sa Sawang, Olo-Olo, Lagadlarin, ano pa ang barangay ang may katabing dagat, doon sa may Banalo, Masagitsit, ano pa, Sulok, at saka yung papuntang Malabrigo. Yun. Tapos ang tagos noon ay ayun, Balibago, papunta na dun sa Biga, yun, papuntang San Juan. Yan, magkakadugsong, kaya napakaganda ng mga dagat dito, mga part, na siyang dinadayo ng mga mga turista. Hindi lang basta dito sa kalapit bayan, kundi sa malalayong bayan dito sa sa Luzon. Minsan nga dinadayo pa din ng mga taga Visayas, ganyan. Makikwento ko lang, mga part, naalala ko nga pala, siguro mga 3 weeks na nakakalipas, galing ako sa Lubo. Kagaya na sabi ko nga, palagi naman ako pumupunta dito, kaso hindi yung gantong nagbablog, mga part. Kaya ako pumunta dito kasi ito yung area ko na kung saan yun yung trabaho ko, na nag-area dito sa Lubo. So nung pauwi na ako galing sa bayan ng Lubo, ay nakasalubong ko dito sa parting ito si John Pax. Sa mga hindi nakakakilala, si John Pax ay kagaya ko din na nagta-travel, pero mga idol ko na yung mga yon. So dito yan, sa tapat na to mismo, yan, pinatigil ko siya. Hey, sir. Ayun. Yun. Sir, sticker. Ano pangalan mo, sir? Henry. Oh, sige. Thank you, sir. Ingat, sir, ha? Nakita ko lang. Alam ko sino sumusunod, eh. Bibilisan ko na sana, eh. Sige po. Akala ko kung sinong nasa likod ko na sumusunod, eh. Pagtingin ko sa side mirror, buti, kumaway. Tapos, sabi niya, sir, John Pax. O, di syempre, titigil tayo. Si Sir Henry yan. Maraming salamat kay Sir Henry. At lagi daw siya kasi nanonood sa akin, lalo na itong mga camping-camping. Talaga natin may iwasan na kapag makikita natin sa personal yung ating mga iniidolo sa pagbablog, hindi talaga tayo magiging yung kumbaga fanboy talaga. Talagang nung nakita ko siya, kasi kasalubong ko siya, galing ako doon dahil pauwi na ako ng Batangas, at siya ay papunta pala naghahanap siguro ng makakampingan yon. Nung panahon yun, galing siya sa Mount Banoy, kapatapos lang. So nagkasalubong na kami, tapos doon pa sa may party doon, na-realize ko na parang si John Pax yun. Kaya bumalik ako at dito ko siya naabutan. At ayun, nag-picture at nakahingi ng sticker. Hindi kasi maiwasan na sobrang ayun, nakakatuwa yung napapanood mo ay nakikita mo sa personal. Okay, o diretso tayo. Sa Barangay San Miguel tayo, mga part. Medyo kumukulimlim ang langit. Ang ganda na kanina ng simula, oh, mga big bike, oh.